Sir, hindi po sila makontak. Out of coverage silang lahat, seryosong sinabi sa akin ng isa sa tauhan ko. I clenched in my fist and tried to calm myself. Kanina, mga bandang alas 5 nang tumawag ang mga tauhan ko at ni Serafina. Hindi ko nasagot dahil nasa meeting ako at naiwan ko ang cellphone ko sa opisina. Pagbalik ko, doon ko nakita ang maraming missed call at ang text ni Serafina. Uwi muna ako. Nahimatay daw si mama at hindi ako mapakali. Babalik din ako kapag okay na siya. That was her last text. Hindi na din siya makontak. I went to her home as fast as I could pero wala siya doon. Nasa mabuting kalagayan na ang mama niya. Nakipagtalo pa ako kung bakit ayaw nilang ilabas si Serafina at napagtanto ko na hindi siya dumating sa bahay nila. I thought you already know that she's not here. 1 linggo na. Ano bang kailangan mo sa kanya? Iritadong sinabi ng mama niya. Nakahawak siya sa sentido niya. Natigilan ako. Kung 1 linggo na ang tinutikoy nila, hindi siya dumating dito ngayon. Tignan niyo ang mga hisi na pwede silang mahagilap, nag-init kong utos sa tauhan ko. Sa mga oras na lumilipas na wala akong nakukuhang lead kung nasaan si Serafina, mas lalong umiinit ang ulo ko. It took NYAK staff to trace the car. Hindi nga sila dumating sa bahay ng mga Salazar dahil may naghabol na kotse sa kanila. Fuck! Trace those damn cars. Naikuyom ko ang kamay ko habang pinapanood kung gaano kabilis magpatakbo ang mga tauhan ko pero hindi pa rin nila mawala-wala ang mga sumusunod sa kanila. Mabilis din silang magpatakbo. We accessed all the possible area they might appear. Sa huli, wala pa rin kaming nakuhang leads. It was around 3 in the morning when we heard the news. May naaksidente sa isang probinsya at nahulog ang kotse sa dagat. Kahit walang kasiguraduhan kung sila ang naaksidente, mabilis naming pinuntahan. When we arrived, agad na rumisponde ang mga tauhan ko. Tumawag din ako sa pwedeng mag-rescue sa nahulog na kotse sa dagat. Little blood went cold when I found one guard that went with Serafina. Nakalabas siya ng kotse at naiwan ang katawan niya sa dulo ng bangin bago nahulog ang kotse. He is alive but badly injured. Umaga na nang mahanap ang kotse. Nang iahon ito, isang katawan lang ang nasa loob, ang driver. The rest are all missing. NY Serafina is missing. Find her. If you need to dive into the depths of the ocean, do it, sigaw ko sa mga rescue team na kanina pa naghahanap sa dagat. The driver is dead. Nagpatuloy ang mga tauhan ko sa paghahanap. May nahanap sa isa pang bodyguard. Napadpad ang katawan niya sa dalampasigan. He used to be a diver kaya buhay siya ng matagpuan. He must have fought for his life, huh? It's been 3 days and my patience grew higher as no one could tell me where the fuck is Serafina. Don't fucking come back if you couldn't find her, sigaw ko sa tauhan ko. Sa sobrang galit ko ay ibinato ko ang hawak kong libro sa gusali malapit sa akin. Pumikit ang tauhan bago huminga ng malalim. We will do our best to find her, sir, nagmamadali niyang sinabi bago umalis. After 7 days, nahanap din ang isa pang bodyguard. Sa malayong probinsya siya natagpuan. He is dead and some part of his body is missing. Halos hindi ko kayang tignan ang bangkay niya. And my insides turn cold. Naisip ko na paano kung kaya hindi mahanap si Serafina ay dahil kinain na din ng mga species sa dagat ang katawan niya. Pagod na pagod ako nang bumalik ako sa penthouse. Kagagaling ko lang sa bangkay ng panghuling bodyguard. Fuck, it's only Serafina that is missing. Baby, where are you? Bulong ko. Nilagok ko ang isang basong alak at agad kong naramdaman ang init nito sa lalamunan ko. Kapag naiisip ko na baka kinana ng mga nilalang sa dagat ang katawan niya, nagagalit ako at gusto kong magwala. Ayaw kong isipin na patay siya. I'd like to believe she survived and she's just there somewhere. Nakakatulog lang ako kapag lasing. Nahihirapan akong makatulog kapag hindi. Lisipin ko lang kung nasaan na ba si Serafina and I would ended up mad. Mad for everyone who hurted her. And I know who they are. Sir, may lead na po doon sa mga kotse, balita sa akin ng kinuha kong investigator. Tinigil ko ang ginagawa ko sa laptop at binalingan ang tauhan. Those cars are for rent. May nagrenta lang daw sa kanila noong 3 kotse. Hindi matrace kung sino ang nagrenta. Alias ang ginamit na pangalan kaya mahirap mahanap. I looked at him blankly.
Sa bawat segundo na lumiipas na walang katuturan ang sinasabi niya, nararamdaman ko ang pag-ahon ng galit sa katawan ko. But someone captured the faces of some men riding one of the cars. Agad niyang dagdag nang mapansin niyang unti-unting umiinit ang ulo ko. He gave me a folder. Mabilis kong binuksan yon at medyo nagtagal ang mata ko sa mga litrato. Nakilala ko agad ang mga tao sa picture. Those are really father's bodyguards. Humigpit ang pagkakahawak ko sa picture at kita ko ang pagkabusot nun. Ayaw kong pangunagan ang sarili ko ng walang ebidensya. Pinigilan ko ang sarili ko na huwag sumugod sa bahay ng walang ebidensya, kahit nararamdaman kong baka may kinalaman dito si Mama. Pero ngayon na meron na, nag-umapaw ang galit ko. You're done. I'll give you the money, T. Tumango ang investigator at agad na umalis sa opisina ko. Nang maiwan ako mag-isa, hindi ko napigilang ibagsak lahat ng laman ng desk ko. It creates a loud bang. Hindi ko na naisip ang mga importanteng papeles na kailangan kong permahan. I was consumed in my range. I lost the woman I love because of my own mother. I hired my own men to protect her from my family yet I failed. I glared at my secretary when he entered my office. Kitang-kita ko ang pamumutla niya nang makita niyang galit na galit ako at ganoon ang ayos ng opisina ko. Is everything okay, sir? Kinakabahan niyang tanong. I lied heavily. Ramdam ko ang panginginig ng kamao ko. If you don't want to receive LA wrath, get out of LA office. Hindi ko pa man tapos ang sasabihin ko, na isara na niya ang pintuan. Sinipa ko ng isang beses ang table ko bago ako nagpasyang umuwi. I guess it's time to confront the mother, ha? Unti-unti akong may naririnig na tunog galing sa gilid ko. I've felt this many times. Makakarinig ako ng ingay, kagaya sa mga nakikita sa hospital kapag minomonitor ang isang pasyente. Akala ko, magpapatuloy na yon pero unti-unti din itong hihina hanggang sa bigla itong mawawala at kakainin ng kadiliman ang utak ko. I feel like for a long time, I was in trance of nothingness. Para akong nakalutang lang at puro kadiliman lang ang pumapalibot sa akin. And then, it happened again. Unti-unti kong narinig ang tunog na palagi kong naririnig. This time, may narinig din akong boses. Wala akong maramdaman. Gusto kong igalaw ang katawan ko pero parang wala akong kontrol noon. I thought this time, just like before, hihina din ang naririnig kong tunog. Pero doon ako nagkakamali. Parang may sumanib sa katawan ko. And my senses suddenly come back to me. Nagpatuloy ang naririnig kong mga ingay. For a long time, parang ngayon lang ako nakarinig ng ingay sa tanang buhay ko. And then, I feel like I successfully moved the finger. What is happening? Doc, anong nangyayari? Rinig kong tanong ng nagpapanik na boses. The monitor was hearing suddenly beeps faster. Parang nagpapahiwatig na kailangan bigyan ng atensyon dahil isa itong emergency. I heard a gasp. Tumabi po muna kayo, nagpapanik din na sinabi ng isa pang boses. I realized then that I can't breathe and my body is breathing hard. Para akong naghihingalo sa oxygen kahit wala naman akong ginawa. She's conscious. Obviously, I am. Pero bakit? I'm unconscious before. Wait. Who am I? Bakit wala akong maalala? The monitor beeps even faster now that I'm starting to panic. Make her calm, rinig kong may sumigaw. Call Doc Alvarez. Now, isa pang sigaw. What is happening? Kanino tong mga boses? I feel a sudden pain in the wrist. Pero ilang minuto din ang lumipas, unti-unting bumalik sa normal ang tunog ng monitor hanggang sa kinain na naman ako ng kadiliman. Hindi ko alam gaano katagal akong walang malay. Nagising na lang ako after that incident with no people around me. Una kong nakita ang puting kisam. Tapos ay nakita ko kung saan nanggagaling ang ingay. Nasa tabi ko, nakakabit ang isang tubo sa katawan ko para mabasa ang vitals ko. Hindi kagaya nung una kong nagkamalay, ngayon ay parang kalma ang katawan ko. Iginalaw ko ang kamay ko at nagalaw ko siya. Isang oras akong tulala lang sa kisam. Hindi ko alam ang mga nangyayari. The silence is comforting yet knowing that I don't know many things made me scared. Wala akong maalala. If the mind is purely blank. Ang alam ko lang, nasa hospital ako dahil sa mga tubong nakakabit sa akin. Hindi ko din maalala kung sino ba ako.
Gulat na gulat ang doktor nang makita niyang gising ako. She immediately called many doctors. Lahat sila ay minonitor ang iba't ibang organs na pwedeng maapektuhan. Elvie, are you doing this? Anong nangyari sa akin? Nasaan ako? Sunod-sunod kong tanong. Maghalong inis at takot ang natunugan ko sa boses ko. Hearing the voice is so foreign to me. Pakiramdam ko, ang tagal na nung huli akong nagsalita. Miss, you were in coma for 7 months, balita sa akin ng isang doktor. Do you remember anything? Tanong niya pa. Umiling ako. Coma. For 7 months. I was unconscious for 7 months. And now I have nothing in my mind. Nasaan ako? Sino kayo? Sino ako? Ramdam ko ang pagbilis na naman ng monitor kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Miss, kumalma ka. Mga doktor kami. We're here to help you. Hindi kami masasamang tao, pang-aalo sa akin ng isang doktor. May nakahanap sa'yo at dinala ka dito. You were injured and we suspect you will have amnesia, sabi ng isang doktor. You have to calm down because you are also pregnant, sabat ng isang doktor. I'm what? Binalingan ko ang bandang tiyan ko at nakita kong malaki nga ang tiyan ko. Bakit ako buntis? This doesn't make sense. You're 8 months pregnant. The baby is healthy. Hindi nila alam sa mga sinasabi nila, mas lalo lang akong natatakot. Kinalikot ko ang utak ko sa mga kasagutan na gusto kong malaman. Pero biglang sumakit ang ulo ko. Napading ako sa sakit. Naramdaman ko na lang na nawawala ng lakas ang katawan ko hanggang sa sinalubong na naman ako ng kadiliman. Hindi ko na naman alam gaano katagal akong nanatiling tulog. Paggising ko, wala na ako sa dating kwarto na naalala ko. Ibang kwarto na ako pero may mga monitor pa rin sa katawan ko. May kasama na din ako ngayon. Mumiti ang babaeng kasama ko nang makita niyang nagising ako. Kumusta na ang pakiramdam mo, Hija? Nakangiti niyang tanong. Hindi ko siya kilala. Sino ka? Tanong ko imbes na sagutin siya. Nakakatakot palang magising isang araw at wala kang maalala. Hindi mo alam kung sino itong mga taong nakapaligid sa'yo. Tumawa ang babae. Ako si Patricia. Tiya mo ako. Patricia, ulit ko. Her name doesn't ring a bell. Kapatid ako ng mama mo, sagot niya. Nasaan ang mama ko? Tanong ko. Bakit siya ang nandito? Umiling siya sa akin. Sinabi sa amin ng mga doktor na wala kang ang maalala. May amnesia ka daw. Kaya siguro nakalimutan mo na ulila ka na, malungkot niyang sinabi. Na-aksidente ang mga magulang mo at hindi sila nakaligtas. What? Ang asawa ko, tanong ko. Napaawang ang labi ng babae. May asawa ka? Nangunot ang noo ko. Buntis ako. Kung hindi ako kasal, bakit ako nabuntis? Bahagyang umiti ang babae. Kita ko ang paghinga niya ng malalim. Hindi ka kasal, Hija. Nabuntis ka ng boyfriend mo at iniwan ka niya nang malaman niyang buntis ka. What? Napahawak ako sa sentido ko nang biglang sumakit ulit ang ulo ko. Hindi ko kaya ang mga nalalaman ko. It sucks. What kind of life do I have? Rinig ko ang pagkaalarma ni Patricia. Hija, kumalma ka. Sinabi ng doktor na huwag mo daw pilitin ang sarili mong makaalaala. Kusa naman daw iyong babalik. Agad siyang lumapit sa akin at sinubukan akong pakalmahin. Baka mapaano din ang anak mo kung ma-stress ka, pangkakalma pa niya. Malapit ka pa naman ng mga anak. Lalaki ang magiging anak mo. 2 weeks akong nanatili sa hospital. Paulit-ulit akong binabalikan ng mga doktor. May para sa buntis, may para sa utak at may isa para sa kabuuan ng kalagayan ko. She's okay now. Stable na siya. Pwede na kayong lumabas, balita ng doktor matapos niyang mabasa ang mga resulta ng mga ipinagawa niyang test. Binalingan niya ako matapos niyang kausapin si Patricia. May naalala ka na ba, Hija? Tanong niya sa akin. For 2 weeks, the only thing I remember was the name. Serafina Skaya Salazar. Wala nang kasunod. Pangalan ko lang po. Ninisyan ako ng doktor. It's alright. Unti-unti ding babalik sa'yo ang mga alaala mo. Just don't strain yourself.
Let it go back smoothly. Maraming tinawagan si Patricia nang malaman niyang pwede akong lumabas. Nakatulala lang ako sa kanya habang namomroblema siya kung saan kukuha ng perang ipambabayad sa hospital. Baka pwedeng pumunta ka kay Mayor ngayon at humingi ng tulong. Malaki pala ang babayaran. Hindi ka siya ang tulong na nakuha, kausap ni Patricia sa kabilang linya. Bigla akong na-guilty. Malaking pera siguro ang babayaran, 7 months pa naman akong nagstay sa hospital. May malasakit din pero meron pa ring mababayaran. Wala ba akong pera? Nakakahiya naman na namomroblema siya dahil sa akin. Do I have work before? Kung meron, wala ba akong ipon? Marami pang tinawagan si Patricia, puro nang hihingi ng tulong para sa ibabayad sa hospital. Hiyang-hiya ako sa sarili. Kung kaya ko lang ibalik ang mga nawalang alaala, ay ginawa ko na para lang makaisip kung paano makakapagbigay ng pera. Ngayon kasi, wala na nga akong maibigay, wala pa akong maalala. I'm like a newborn kid who relies on his parents to survive. Matapos niyang manawag sa kakilala, nagpaalam siya sa akin na lalabas lang daw muna para asikasuhin ang pagproseso ng paglabas ko. Naiwan akong mag-isa. As tried to remember things in his past pero wala talagang ibinibigay ang utak ko. Gusto kong umiyak. Nakaka-frustrate na wala akong maalala. Pero nang mahagilap ng mata ko ang malaki kong tiyan, natigilan ako. Hinawakan ko ang tiyan ko at medyo kumalma. For 7 months, nasa intensive care unit ako dahil hindi lang ako ang mino-monitor, pati ang baby ko. Kung hindi pa daw ako nagising, cesarian ang gagawin sa akin pero ngayon nagising ako, pwede na daw ng normal delivery. Kumalma ako at huminga ng malalim. Sino ba ang tatay nito? Am I that kind of girl? Na magpapabuntis kahit hindi kasal? Not that have problem with others doing it but do believe it isn't in his principles. Tumawa din ako ng sarcastic sa mga iniisip. Yes, Serafina. Wala kang ang maalala. Malay mo at mahal na mahal mo ang boyfriend mo kaya ka nagpabuntis. Nang bumalik si Patricia, tapos na niyang asikasuhin ang mga papeles. Nabayaran na din daw ang babayaran sa hospital. May kasama siyang lalaki, tansya ko ay magkalapit lang ang edad nila. Baka asawa niya? Hiza, ito nga pala si Tito James mo, asawa ko, pakilala niya sa akin. Umiti ako ng bahagya sa kanya. Patricia is not that old. Mga nasa 40 siguro. Sa totoo lang, kahit sinabi nilang kamag-anak ko sila, hindi ko magawang kumalma. Siguro din normal lang ito dahil wala akong alam. Kahit sila ay burado sa isipan ko. Kaya kahit may pagdududa ako, napilitan akong sumama sa kanila. Wala naman din akong choice. Nag-arkila sila ng kotse dahil hindi pwede sa tricycle. I couldn't walk yet so I have to sit in wheelchair. Pero sinabi naman ng doktor na mabilis lang daw akong makakabawi dahil medyo may coordination pa daw ang katawan ko. Hindi ko nga lang magawang maglakad sa ngayon. I have to undergo therapy in order to walk again. Nang dumating kami sa bahay na gawa sa kahoy, natulala ako doon. Wala akong maalala na nakatira ako dito. Kahit pakiramdam man lang na pagiging kampante dahil nasa bahay na ako ay wala. This is totally new to me. Si Tito James ang tumulak ng wheelchair ko papasok ng bahay. Pagpasok, I expect to feel familiarity pero wala talaga akong maramdaman na ganoon. Magpahinga ka muna, Hija, si Tita Patricia matapos niyang ibaba ang mga dala niyang gamit. Iminwestra niya kay Tito ang isang kwarto, kaya itinulak ni Tito ang wheelchair papasok doon. Agad din namang sumunod si Tita. They both helped me settle on the bed before they left me to myself. May ibinigay sa akin ang isang doktor na gawin ko daw para mabilis kong makabawi at makapaglakad. Isang exercise kaya ginawa ko siya. Nagagalaw ko naman ang mga paa ko. Nanghihina lang sila kaya hindi ko magamit sa paglalakad. Did it as long as I could. Masyado kasing naging tahimik ang kwarto at nakaramdam ako ng takot. Kaya kahit pagod ako ay nagpatuloy ako sa exercise. Nakatulugan ko din iyon. Nagising lang ko nang maramdaman kong may umupo sa tabing higaan ko. Agad akong naalerto at tinignan kung sino ang pumasok. Nakahiga ako nang maluwag nang makita kong si Tita Patricia yon. May dala siyang pagkain. Nagising ba kita? Pasensya na, Hija. Umiti siya sa akin. Kumain ka muna, aya niya.
Tinulungan niya akong maupo sa kama. Siya ang nagsubo sa akin ng kinakain ko. Sinabihan ako ng doktor na huwag ka daw ma-stress dahil sa wala kang maalala. Isipin mo din daw na may baby kang pwedeng maapektuhan kapag na-stress ka, mahinahon niyang sinabi. Nakapagtapos po ba ako ng pag-aaral? Curious kong tanong. May trabaho po ba ako bago ako na-aksidente? Medyo matagal nakasagot si Patricia. Ramdam kong nag-isip pa siya ng isasagot. Kaya hindi ako lubusang mapanatag sa mga sinasabi niya dahil palagi siyang natatagalan sa pagsagot. Kung totoo naman kasing kilala niya ako ng lubusan, bakit pa siya inaabot ng ilang segundo para sumagot? Nang makaisit siya ng isasagot, umiti siya sa akin. Hiza, baka isipin mong nagsisinungaling kami sayo. Pero ito ang totoo. Hindi ko talaga alam. Hindi kami magkasundo ng mama mo noong nabubuhay pa siya. Hindi ko alam ang mga nangyayari sa buhay mo. Nahanap lang kita ng maibalita dito sa amin na may nahanap silang na aksidente. Pumunta ako para lang makita kung sino, hindi ko inaasahan na makikita kita. Sa picture lang kita nakikita, kaya hindi ako makapaniwala na ikaw ang naaksidente. She sighed. Kaya may mga tanong ka na hindi ko din masasagot, Hija. Pasensya na. Natigilan ako at medyo na-guilty ulit. Here she is, helping me to regain even memory at ito ako, pinagdududahan siya just because she can't answer me straight. Pasensya na din po. Nakakainis lang na wala akong maalala sa mga nangyari sa akin, mahina kong sinabi. Huminga ako ng malalim. Susubo na sana ako nang biglang may naalala akong lalaki. But it was just a snap at agad ding nawala. Nakaupo ako sa living room ng mansion ng mga Ferrer. Ipinatawag ako ni tita. Actually sinabihan niya ako na guguluhin niya ang buhay ng girlfriend ni Alaric dahil mas gusto niya ako sa anak niya. I agree with her. Alam ko naman na fling lang iyon ni Alaric pero baka kasi matagal pang magsawa si Alaric doon kaya mas mabuting guluhin niya ni tita ang babaeng yon para mabaling na ang atensyon ni Alaric sa akin. Umiti ako nang makita kong pababa si tita galing sa engranding hagdanan nila. Pero nang mapansin kong medyo hindi siya masaya at medyo takot siya, nawala ang ngiti sa labi ko. Eliza! May takot sa boses niyang tinawag ako. Tita, what's wrong? Gulat kong tanong. Humawak siya sa dibdib niya at kabadong lumingon sa bandang pintuan. Can you stop Alaric from going here? Po, gulat at guluhan kong tanong. Hindi ba po hindi naman pumupunta dito si Alaric? Huminga siya ng malalim. Hiza, I was only going to scare her girlfriend. To tell her to leave my son. Pero na-aksidente ang sinasakyan niya. I heard that most of her bodyguards were found. Some had missing body parts pero hindi siya mahanap. Bigla akong nanlalamig sa sinabi ni tita. Yes, I don't like the girl. Pero hearing this from tita, that she might be dead made my body cold. It's been days. Wala pa akong naririnig na balita. Alaric is pretty serious about this case. Halos hindi na huminga si tita. Natatakot akong malaman niyang kagagawan ko ang nangyari. Tita, calm down. Okay lang yan. It was an accident. It's not your fault, pangkalma ko sa kanya. Namumutla na si tita sa takot. Tita immediately sighed and hugged me. She is usually composed. Seeing her like this made me think that maybe this is a big deal. Nasa ganon kaming posisyon nang biglang may ingay kaming narinig galing sa labas. Alaric, calm down, boses yon ni Annalise. Narinig kong suminghap si tita nang marinig niya ang pangalan ng anak niya. Agad siyang kumala sa pagkakayakap sa akin. Alaric, please, T. Boses ni Daphne. Stress lays in her tone. Bumaling ako sa kanila nang makita kong nakapasok na sila. And my God! Cheska, call Tito now, utos ni Annalise kay Cheska. Agad ding kinuha ni Cheska ang cellphone niya at nanginginig na tumawag. Mama, tawag ni Alaric. Pati ako ay nangilabot sa lamig ng pagtawag niya kay tita. What the fuck did you do? Tanong niya. Wala akong mahimigang hinahon sa boses niya. Alaric, please listen. It was an accident. Hindi sinasadya ni tita, si Annalise, naluluha. Kinabahan ako sa mga nangyayari. Agad na naluha si tita sa tabi ko. Hindi siguro inaasahan na ganito siya kakausapin ng anak niya. Fuck!
Natanggal ni Annalise ang pagkakahawak niya, kay Alaric nang tinabig ni Alaric ang kamay nito. Sa sobrang galit ay hinagis ni Alaric ang malapit na vase sa kanya sa pader, banda namin. Napapikit ako sa takot. I told you to leave Serafina alone. But what did you do? Namumula niyang sigaw sa galit. Humagulgol si tita. How dare you scream at me? Dahil lang sa babaeng yon, bigong-bigo na sinabi ni tita. Mama! She's not just any fucking woman. She is my girlfriend and she's pregnant with F child. Kung pwede lang na may masuntok si Alaric ay alam kong gagawin niya. Kaya rin hindi ko kayang magsalita. Baka mapunta sa akin ang galit niya. Nanlumo si tita. Son, are you hearing yourself? She is Salazar. Hindi ko siya matatanggap. Sarkastikong tumawa si Alaric. So what? Didn't ask you to accept her. I just told you to leave her alone pero anong ginawa mo? He trailed off as he grabbed another vase to destroy. Anong magagawa mo ngayon kung patay na siya, ha? Alaric, mama mo yan. Don't be an asshole, sigaw ni Annalise. Napaupo na si tita dahil sa sama ng loob. Humahagulgol siya. Gaano ba kahirap intindihin na lubayan niyo siya? Mahirap ba? They've been suffering for years. Pati pa ngayon, hindi pa rin kayo titigil ha, nanlilisik na matang sigaw ni Alaric. Natahimik sina Annalise. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya. They've been suffering for years. Sino? Lahat kami ay napabaling nang may dumating na panibagong panauhan sa mansion. Iritado ang mukha ng tito ni Alaric nang pumasok siya. Una niyang binalingan si tita na umiiyak habang nakaupo sa sahig. Kumuyom ang kamao niya bago niya nilapitan si Alaric at sinuntok. What are you doing with your mother? Umalingaw-ngaw sa loob ang sigaw ng tito niya. Agad na nagdugo ang ibabang labi ni Alaric. Kita kong gusto ding sumuntok ni Alaric pero nagpigil siya. Kumuyom ang kamao niya at kitang-kita ko kung paano lumabas ang mga ugat sa braso niya dahil sa pagkuyom niya. They killed my girlfriend, galit na sinabi ni Alaric. God damn it. Cheska told me about that girl. She is Salazar, Alaric, galit ding sagot ng tito niya. What is happening here? Lahat ay natahimik nang marinig ang isa pang malamig na boses. Bumaling ako sa pinanggalingan ng boses at nakita kong ang papa ni Alaric yun. Nanlisik ang mata niya at agad na dinaluhan si tita nang makita niyang nasa sahig ito at umiiyak. Your son is mad because of a damn Salazar girl. Ang tito ni Alaric. Alaric groaned in annoyance. Kung pwede lang sigurong pumatay sa isa sa kanila, ginawa na niya. Yumakak si tita kay tito at doon humagulgol. Stop this, son. Maotoridad na utos ni tito. Pinaiyak mo ang mama mo dahil lang sa walang kwentang ni. Hindi natapos sa pagsasalita si tito nang umalinggaw ang basag na vase. Alaric's eyes were bloodshot. He even looks murderous. Isa-isa niya kaming binalingan ng tingin bago siya umalis. We're not done yet, Alaric. Pigil ang papa ni Cheska pero dire-diretsong lumabas si Alaric. He didn't spare any more glance with us. Sa ginawa niya ay mas lalo pang humagulhol si tita. It was an accident. I swear. Hindi ko intensyon na maaksidente ang batang yon, humahagulgol na sinabi tita. Didn't know she's pregnant. Kung alam ko lang Pregnant, naguguluhang tanong ni tito. I shifted the weight. Tito, mas mabuting pagpahingahin na si tita, agap ko bago pa malaman ni tito na buntis ang girlfriend ni Alaric. As can't risk in my place. Pero may napagtanto din ako. Hindi daw siya nahahanap pero nahanap ang mga kasama niya sa aksidente. Huminga ako ng malalim nang maisip na malabong mabuhay pa siya. 2 more weeks and I realized na life is hard. Hindi na ako makagalaw ng mabuti dahil sa malaki ang tiyan ko, hindi pa ako makalakad. Pero may progress naman kahit papaano. Nakakatayo na ako. I'll just push myself more and hopefully pwede na akong makalakad ulit. Pagod na pagod ako matapos kong maupo sa kama. Kagagaling lang namin sa hospital. Nagpa-therapy ako at nagpa-check up na din sa OB-GYN. Malapit ka ng mga anak, masayang sabi ni Patricia sa akin. Hindi ko nagawang umiti. I'm scared. I'll be having a child and I'm not physical and financially stable.
Ano ang ipapakain ko sa anak ko? Letseng boyfriend yon. Kilala niyo po kung sino ang ama ng anak ko, tanong ko kay Patricia. She shook her head. Hayaan mo na. Kapag bumalik na ang alaala mo, malalaman mo din sa ngayon, isa yan sa hindi ko masagot. Tumango ako. Nang iwan ako ni Patricia, hinagilap ko sa alaala ko ang lalaking bumabagabag sa akin. I could see a man in divine mind pero masyadong blur ang mukha niya. What I couldn't understand is the clothes he was wearing. Nakapormal ang lalaki sa alaala ko at hindi kagaya ng kasuotan dito sa bayan namin. Who could it be? 2 linggo pa ang lumipas nang magawa kong tumayo at maglakad. Sa sobrang frustration ko sa buhay ko, halos hindi ko iniinda ang sakit at pinilit kong paglakadin ang mga paa ko. Hindi ko matanggap na wala na nga akong maalala, hindi pa ako makapaglakad. Paano ko aalagaan ang anak ko kung pati ako ay kailangan pang alagaan? Ang bilis mong nakarecover, Hisha, tuwang-tuwa na sabi ni Patricia. Napangiti din ako. Inihakbang ko ang paa ko at saka naglakad. Finally, I can now do things on its own. For a month lahat ng gagawin ko, kailangan ko pang tawagin si Patricia para magawa ko yon. Thank you, tita, naluluha kong sinabi. Pasensya na kung naging sakit pa ako ng ulo nyo. Ginawa ko talaga ang makakaya ko para lang makalakad. I smiled sadly at her. Hiyang-hiya ako na kailangan pa kitang tawagin kapag magbabanyo ako o maliligo. Umiling siya. Hindi na mahalaga yon. Ang importante ngayon ay nakakalakad ka na, masaya niyang sagot. 1 linggo matapos kong makalakad, nanganak din ako. I couldn't bear the pain. Hindi ko inaasahan na ganito pala kasakit to. Push, stress na sigaw sa akin ang doktor. Sumigaw ako at ginawa ang utos niya. Ang sakit-sakit ng katawan ko. I feel like I could die in this pain. Kung hindi ka i-ere, napipilitan kaming isesarian ka, iritadong sinabi ng doktor. Hindi ko maintindihan. Umiere naman ako. Hinang-hina nga ako dahil sa pag-ere. Ano pang gusto nila? Ramdam na ramdam ko ang pangingilid ng luha ko sa gilid ng mukha ko. Ang sakit na dumadaloy sa katawan ko ay halos ikawala ng malay ko. For the last time, I push harder. Lahat ng lakas ko ay binigay ko na. Alam kong kapag hindi pa lumabas ang baby, wala na akong lakas para umire pa. Pero laking pasasalamat ko nang lumabas ang baby. Narinig ko ang iyak niya bago ako nawalan ng malay. Nang magising ako, nasa isang room ulit ako. May dextrose sa kamay ko. The pain felt during labor isn't presenting anymore. Magaan na ulit ang pakiramdam ko. Medyo wala nga lang lakas. Hiha, natutuwang tawag ni Tita Patricia. Kakapasok niya lang ng kwarto at kita kong dala niya ang baby ko. Tuwang-tuwa siya habang nakadungaw sa bata. Ang gwapong bata ng anak mo. I could hear the excitement and happiness in her tone. Napangiti ako. Masaya ako na tanggap niya ang baby ko kahit wala itong ama. Lumapit siya sa akin at saka pinahiga ang baby sa tabi ko. Pagkakita ko sa baby ko, agad nanubig ang mata ko. Iyong sakit na naramdaman ko nang nanganganak ako, masasabi kong worth it. This baby is worth the pain. Ang gwapo nga niya. Tumawa si tita. Ang gwapo siguro ng boyfriend mo, panunukso niya. Tinawanan ko na lang din hindi ko naman masagot dahil pati ako ay walang maala. Pero kung titignan ang anak ko, masasabi kong ang gwapo nga. Damn. Kaya siguro ako pumayag na nagpabuntis. 2 araw lang ako sa hospital at lumabas din kami. Unang araw ng pag-aalaga sa baby ko, kailangan akong tulungan ni Tita Patricia. Wala akong kaalam-alam kung paano ba mag-alaga ng baby. Kung paano ba ang tamang paglalampin. Tulo ang pawis ko nang matapos akong maglaba ng mga damit ko at ng gamit ng baby ko. Iniwan ko muna ang baby sa bahay dahil tulog pa siya. Naroon naman si tita kung sakaling magising siya. Tapos ka na, Hisha, tanong sa akin ng isang matanda. Nasa may igiban kami. Kailangan mo pang magpump ng tubig bago ka makagamit kaya doble ang pagod mo sa paglalaba at pagpapum. May mga kasama pa ako kanina dito hanggang sa isa-isa silang natapos at naiwan kami nitong matanda. Kanina, habang naglalaba ako, kanina pa niya ako tinititigan. Huminga ako ng malalim at saka tumango. Talaga? Hindi ka ba naglalaba? Tanong niya ulit. Naguluhan ako sa sinabi niya.
Ano pala ang ginagawa ko? Hindi ba ito paglalaba? Kanina pa kita tinitignan at halos hindi mo kinukusot ang mga nilalabhan mo. Hinihipo mo lang, Hija, komento niya. Napaawang ang labi ko. Pagod na pagod ako tapos sasabihan ako ng ganito. At ano? Hindi ako naglalaba? Malay ko, hindi ko naman maalala. Okay lang po yan. Pagod na po ako. Umiling ang matanda. Naku, kawawa naman ang asawa mo. Kahit ang paglalaba ay hindi mo alam gawin. Puro ganda na lang siguro ang inaatupag mo. What the heck? Kung pwede lang irapan tong matandang to, ginawa ko na. Sige po, mauna na po ako. Baka hinahanap na ako ng asawa ko. Mahal na mahal pa naman ako noon kahit hindi ako marunong maglaba, nakangiti kong sabi bago umalis na. Narinig ko ang pagrereklamo niya dahil sa pagsagot ko. Hindi siguro nagustuhan ang pagsasalita ko. Aba, pagod ako tapos sasabihan akong hindi marunong. Naglilista ako ng mga bibilhin ko nang biglang pumasok si Tita Patricia sa kwarto ko. Tulog na si Baby Levi sa kama kaya may oras akong magplano ng mga bibilhin. Anong plano mo bukas? Tanong niya. Tomorrow is Ivy's son's birthday. Mag-iisang taon na siya. Time flew fast when you were busy living a life. Not that I am living the best life. Mahirap mag-alaga ng anak lalo pat mag-isa mo siyang pinapalaki. But still, every hardship I face was worth it, lalo pat habang lumalaki ang anak ko, mas lalo pa siyang gumugwapo. Ang mga tao sa bayan namin ay hindi nila ma-resist ang kakyutan ng anak ko na kung pwede lang ay iuwi na nila siya sa mga bahay nila. Ito, naglilista ng mga bibilhin. Maliit lang naman ang handaan na gusto ko di. Mumiti ako kay Tita Patricia nang dumungao siya sa natutulog kong anak. Gusto ko nang makita kung sino ba ang tatay nito at ganito ito kagwapong bata, natatawang sinabi niya. Umirap ako. Tita, andito lang ako. Maganda naman ako. Umiling si Tita. Ang mata lang ang nakuha niya sayo. Nakakasiguro akong sa papa niya naman na itong kagwapuhan niya. Umiling lang ako at saka naglista ulit ng mga bibilhin. Pero sa kalagitnaan ng pagsusulat ko ay natigilan ako dahil bigla ulit nagpakita ang isang imahe ng lalaki sa utak ko. The guy was wearing a button-down black polo. Nakaitim na slacks at leather shoes. Magulo ang buhok at nakatupi ang manggas ng polo sa bandang siko niya. Pumikit ako para isipin ang mukha niya. I couldn't properly see his face. Palagi akong naiinis kapag nagpapakita ito at hindi ko rin makikilala dahil masyadong blur ang nakikita ko. I could only just make out his silhouette. Serafina, biglang tawag ni Tita. Dumilat ako at bumaling sa kanya. Nagpakawala ako ng hininga. Namumutla ka, worried niyang sinabi. Peke akong gumiti. I'm fine. May inaalala lang ako. But don't worry, my head is not hurting. Hindi ko naman pinipilit ang sarili ko na makaalaala. Malungkot na umiti si Tita. Mag-iisang taon na. Wala ka pa ring maalala? Umiling ako. Meron naman pero hindi sapat para masagot ang katauhan ko. I remembered my childhood. I remembered his parents and my two siblings. Hindi ko lang maalala kung kailan ang aksidente na sinasabi ni Tita na ikinamatay ng parents ko. I remember a male friend, Magnus. Pero doon lang nagtatapos. Sa kabataan ko lang. Hindi ko na maalala ang mga nangyari noong malaki na ako. Kinagabihan, pinamili ko ang mga nilista kong lulutuing handa para sa birthday ng anak ko. Tumulong naman si Tita Patricia. Kapag ganito na dalawa kami ni Tita ang aalis, napipilitan si Tito na magbantay sa anak ko. Pero hindi naman sa ayaw niya, isa rin siya sa nawiwili sa anak ko, kaya alam kong hindi naman labag sa loob niya ang pagbabantay sa anak ko. Kinabukasan, busy kami ni Tita sa pagluluto kaya may tumulong ng mga kapitbahay namin. Serafina, ang laki-laki na nitong si Leve, natutuwang pahayag ni Aling Jenna. Paglaki nito, rito mo sa anak ko ah. Lahat kami ay natawa sa sinabi niya. Her daughter is already 3 years old. Kakaisang taon lang ng anak ko. Tumigil ka nga, Jenna. Ang laki na nung anak mo, sabat naman ni Aling Manis. Dapat sa anak ko, tumatawa niyang sinabi habang hinihipo ang tiyan niya na lumalaki na din, she's probably 2 months pregnant.
E paano kung lalaki ang anak mo aber, si Aling Jenna? Nakikitawa ako sa mga kasama ko nang kinuha ko ang ginagawa kong sauce para ilagay sa spaghetti na ginagawa ko. Kaya lang, bigla akong natigilan. I feel like I've seen this before. And in just a snap, I saw memory. Nakaupo ako sa isang barstool. May lalaki sa unahan ko na naghahalo ng sauce sa ginawa niyang pasta. Takam na takam ako sa nakikita at nakakagutom ang amoy ng niluto niya. Tumawa ang lalaki nang makita niyang titig na titig ako sa ginagawa niya. I groaned loudly. Alarik! Ang tagal naman! And then it stopped. My mind went black again. Kumurap-kurap ako at biglang bumilis ang paghinga ko. Binitawan ko ang hawak kong kaldero nang makita kong nanginginig na ang kamay ko. Walang nakapansin sa akin. Si Tita Patricia ay nasa niluluto niya ang mata, kaya hindi niya ako nakita. Nagtatalo pa rin si Aling Manis at Aling Jenna, kaya hindi nila nakita. Mabilis akong umalis sa kusina at mabilis na pumasok sa restroom malapit lang sa bahay. Nang naisara ko na ang pintuan ay agad akong naupo. Alarik! Pinilit ko ang sarili ko na isipin kung sino ang taong yon. Alam ko kung bakit kumakalabog ang puso ko. Kasi alam ko na ito yung lalaki na nakikita ko palagi. Yung sumasagi sa isipan ko na hindi ko mapangalanan. Alarik! Is he the father of Divison? Pero hindi ko maintindihan. Nasa magandang lugar ako dito sa alaala ko. Malayo dito sa mga kahoy na bahay sa bayan namin. Is he rich then? Bakit hindi niya ako hinanap kung mayaman siya? Totoo kaya na matapos niya akong mabuntis ay iniwan niya ako. Pero sinabi naman ni Tita Patricia na wala siyang alam sa buhay ko. Nagulat na lang siya nang makita niyang naaksidente ako. So basically, wala siyang alam sa mga pinaggagawa ko bago ako maaksidente. Sinabunutan ko ang sarili ko nang hindi ko na maalala ang mga sumunod na nangyari doon sa magandang bahay. If my mind is useless again. Nakakainis. May lumandas na luhar sa mukha ko habang hawak na hawak ko pa rin ang buhok ko. Please make me remember him. Kahit siya na lang. Huwag mo nang ibalik ang ibang alaala, frustrated kong bulong. Alarik Lee. Ulit ko sa pangalan. Who are you? I whispered. Bakit kumakalabog ang puso ko dahil lang sa pag-iisip sa'yo? Natigilan ako nang marinig kong tinawag ako ni Tita Patricia sa loob ng bahay. Agad kong kinalma ang sarili at pinunasan ang luha ko. Nang masiguro kong hindi nila mahahalata na umiyak ako, saka lang ako lumabas at saka pumasok sa loob. May mga bisita na nang dumating ako. Happy birthday, Baby Leve, bati ng isang bagong bisita. Hindi ko siya kilala kaya napabaling ako kay Tita Patricia. Pamangkin ng Tito James mo, maikli niyang sinabi bago tumingin ulit sa niluluto. Marami siyang kasama at may dala-dalang silang mga regalo. Agad akong na-stress na baka hindi magkasya ang handaan. The loud music echoed all over the bar I'm in. Kasama ko ang filang kaibigan ko at sina Annalise. Hindi sana ako pupunta pero sinabi nilang palagi dito nagtatambay si Alarik kapag wala sa mood kaya pumunta na lang ako. It's been almost 2 years nang mawala ang girlfriend niya. Ever since then, Alarik isn't the same anymore. Ang huling punta niya sa bahay nila ay yung kinompromptan niya ang mama niya tungkol sa nangyaring aksidente. Hindi na siya bumalik doon kahit anong pilit ni na tita. Wala siya sa mga birthday party na ginaganap sa mansion nila. He stopped visiting his parents. Walang nakakapasok sa penthouse niya. Sa baba pa lang, haharangan ka na ng mga bodyguard niya. Naka-blacklisted lahat ng mga kamag-anak niya. Sinubukan ko ding pumunta kasi sinabi ni tita na baka daw makapasok ako sa penthouse niya, pero laking dismaya ko nang sa baba pa lang ay hinarangan na ako. Ni hindi ko pa nasasabi kung sino ako ay alam na nilang hindi ako pwedeng pumasok. Lapitan mo na, Eliza, seryosong sinabi sa akin ni Daphne. I sighed deeply. Humilig ako sa sofang kinaupuan ko at tiningala si Alarik na nasa taas. Nakahamba ang katawan sa railing at nakadungao sa mga nagsasayawan sa baba. May hawak siyang baso na mailamang alak. I never saw him smile. Palagi nang madilim ang mata niya at hindi mo mabasa kung galit ba o hindi. He's just emotionless now. Hindi ko kaya. Nakakatakot pag-amin ko. His aura isn't friendly and approachable.
Natatakot ako na mapahiya ako kapag lumapit ako sa kanya. Ang dami pa namang nakatingin sa kanya dahil maraming nagkakagusto. I heard Annalise sigh. Huwag mo nang lapitan, Eliza. Hayaan mo na siya. Tumango ako. Alam ko yon pero hindi ko mapigilang madisappoint. Gusto ako ng mama niya para sa kanya pero hindi niya pinapakinggan ang mama niya. Kahit si Tito Ethan ay gusto ako para sa kanya pero ano itong ginagawa niya? Hanggang kailan siya magre-rebelde? How's he and Tito Ethan? Tanong ko kay Annalise. Kita ko ang pagniwi niya. Kumuha si Cheska ng isang shoot at agad niyang nilago. Not okay. Alaric stepped out as GC of election. Hindi nakampante ang mga investors at maraming gusto na lang umalis, problemadong sinabi ni Annalise. Natigilan ako nang kinalabit ako ng kaibigan kong sa tabi ko lang nakaupo. She told me to be near her dahil may ibubulong daw siya. If I were you, hindi ko na itutuloy ang pagpapapansin kay Alaric. Kita mo naman na wala siyang interes sa babae. Sinasayang mo lang ang oras mo, Eliza, bulong niya. Kumunot ang noo ko. Hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Baka naman kasi ayaw niya akong magpatuloy dahil gusto niya si Alaric. Pero umiling din ako kalaunan. I know her. Kilala ko ang gusto niya kaya alam kong hindi niya gusto si Alaric. Hinahanap pa rin ba niya? Tanong ni Daphne kay Annalise. Sa lahat kasi ng kamag-anak ni Alaric, si Annalise lang ang minsan niyang kinakausap. Annalise's parents are already dead. Mag-isa na lang siya kaya close sila ni Alaric. He treated her as his own sister. Yes. Pero habang hindi niya nahahanap, mas lalo lang siyang namumuhi sa mga tao sa paligid niya, malungkot na sinabi ni Annalise. I got to know the background of his girlfriend, Serafina. Kaya pala ayaw sa kanya ng parents ni Alaric ay dahil magkaaway pala ang pamilya nila. And this feud has been going on for decades. Mas lalo pang nabuhay ngayon dahil sa pagkamatay ni Serafina. Obviously, hindi ko alam kung bakit ipinapahanap pa ni Alaric's common sense naman na patay na yon. It's been almost 2 years. Mga buto na lang ang natitira doon kung nasaan man ang bangkay niya ngayon. Pero nakakalungkot din kung iisipin. I saw how Serafina's mother cried in front of me when they found out her daughter got into an accident because of the same cars that attacked them in their house. Hindi nila alam kung kagagawan ba iyon ni Natita pero yon ang inlisip nila. What did you do with Eva's daughter, Kiara? Sigaw ng mama ni Serafina. She was crying heavily. It's been a month nang naaksidente ang anak niya at ngayon lang siya sumugod dito. Naroon na naman ako sa mansion ng mga Ferrer dahil palagi akong ipinapatawag ni Tita Kiara. Kita kong namutla si Tita pero hindi lang niya ipinahalata. Don't know what you are talking about. Ilway, are you here? Trespassing to, galit niyang sigaw. Tumalim ang mata ng mama ni Serafina. Talaga? Kayo lang naman ang nagtatangkang sumira ng buhay namin. Kaya huwag na huwag mong masabi na hindi mo alam, magkahalong galit at hinanakit na sigaw niya. Matapos mabuntis ng tanginang anak mo ang anak ko, nagsimulang masira ulit ang buhay namin. Nanahimik na kami, ano pa bang gusto nyo? Humagulgol siya. The pain in her eyes was too much to bear. Kahit ako ay nanubig ang mata. That's when realized Salazar and Ferrer are a messy family. Humahagulgol pa ang mama ni Serafina nang dumating ang iba pang mga Salazar. Lahat ay galit na galit kay Tita Kiara. I secretly texted Annalise about this. Wala kaming kasama ni Tita kaya hindi ko alam ang gagawin. Kiara, ano ang ginawa mo sa pamangkin ko? Tanong ng isang babae. Kasing edad lang din ni Tita. Dinaluhan niya ang mama ni Serafina dahil sa tindi ng pag-iyak niya. My God, Isabella, hindi ko nga alam ang mga pinagsasabi niyo, depensa ni Tita. Matalim ang titig nila sa isa't isa. May kasama silang dalawang lalaki. Galit lang ang mga itsura ng mga lalaki pero hindi sila nakikisali sa bangayan. Hanggang sa dumating din sina Tito Ethan at Tito Asher, ang papa ni Cheska. Lucas, galit na tawag ni Tito Ethan. Ilway, are you here? Trespassing to malamig na sinabi ng papa ni Cheska, si Tito Asher. Axel, formal na bati ng papa ni Alaric, si Tito Ethan, sa isa pang lalaki. Hindi ko alam bald hindi naman nagsisigawan ang mga lalaki pero nakakatakot ang mga aura nila.
My daughter is missing and the wife is telling me Ferrer has something to do with it. Your son impregnated the daughter so you have a motive to kill her. Malamig na sinabi nung tinawag ni Tito na Axel. Natigilan si Tito Ethan at agad na bumaling kay tita. I swear he looked at tita with coldness in his eyes. Parang kung totoo ngang may kinalaman si tita ay magagalit si Tito sa kanya. We don't know about this. Magpapaimbestiga kami at malalaman nyo ang resulta para matapos na to. How would we know you will not meddle with the truthfulness of the investigation? Sinabi ng tinawag ni Tito Asher na Lucas. Tito Ethan motioned the other guy to his office. Naiwan ang mga asawa nila dito sa labas at nagsimula ulit silang magbangayan. It took the men 1 hour before they left the office. Lahat sila ay galit ng lumabas. Agad din namang nilisan ng mga Salazar ang mansyon nang wala nang sinasabi. Matapos ng celebration ng birthday party ng anak ko, mabilis lang ding naayos ang mga hugasin. Tumulong ang mga kapitbahay sa paglilinis. Hindi ko alam pero kapag may handaan sa bawat bahay dito sa amin, palaging nagtutulungan ang mga kapitbahay, kaya asahan mong mabilis matatapos ang gawain. Kaya din super close nila sa isa't isa. Wala kang makikita na kapitbahay na magkaaway. Nang umuwi ang huling bisita namin, nagpakawala ako ng malalim na hininga. It was already midnight at kakatapos lang namin maglinis. Tulog na ang anak ko ng mga 10:00. Papasok ka bukas? Tanong ni Tita Patricia habang naghugas ng kamay sa lababo. Tumango ako. Tita, medyo naubos ang ipon ko dito sa birthday ni Baby Levi, kaya kailangan kong pumasok, pagod kong sagot. Ramdam ko ang buong pagod sa katawan ko. Mag-iisang taon na ako dito at hindi pa rin masanay-sanay ang katawan ko sa maraming ginagawa. Sometimes, feel like I never do this kind of things, pero wala rin naman akong maalala sa mga ginagawa ko noon kaya hindi ko rin alam. Masyado ka atang napagod ngayon. Pwede ko namang kausapin si Aling Lucinda na liliban ka na lang bukas, worried na sinabi ni tita. Naku, tita. Huwag na. Itutulog ko lang ito ngayong gabi. For sure bukas, wala na itong pagod ko. Hindi rin naman mahirap ang tinatrabaho ko doon sa eatery. Ninisiyan ko si tita para hindi na siya mag-alala. Nang mahiga nga ako ay agad akong nakatulog. Kinaumagahan, mabilis akong nag-ayos para sa trabaho. Kapag ganitong may trabaho din si tita, isinasama ko ang anak ko. Kaya matapos kong magbihis, inasikaso ko pa ang anak ko bago kami tumulak papunta sa eatery ni Aling Lucinda. Hindi naman siya kalayuan sa bahay namin pero kapag isinasama ko ang anak ko, sumasakay talaga ako ng tricycle para hindi na mahirapan sa paglalakad. Pagdating namin sa eatery, nakabukas na ito pero wala pang customer. Tumunog ang palamuting nakasabit sa pintuan nang pumasok kami ng baby ko. Good morning, Baby Levi, tumatawang salubong sa amin ni Ashley. And of course to his beautiful mother, Serafina T. Mumiti ako sa kanya bago ibinaba si Baby Levi. Ikaw ang nagbukas, tanong ko. Tumango si Ashley. Hindi na niya ako pinagtuunan ng pansin dahil nasa anak ko na ang atensyon niya. Hello, Baby Levi D. She said sweetly to Dinvison. Dinvison giggled. Tihatli, he said. Tawang-tawa naman si Ashley dahil lang doon. Agad niyang kinarga ang anak ko at saka dinala sa loob. Pakakainin na naman niya yon para mas maging close sila. Ako naman ay sinimula ng i-arrange ang mga table at upuan para sa mga darating na customers. Saktong pagkatapos kong mag-arrange, may pumasok na customer. Laking dismaya ko nga lang nang marinig ko ang boses niya. Hello there, Serafina, natutuwang bati ni Juan, ang unang customer namin unfortunately. Patago akong umirap. Good morning, Juan, kunwari ay masaya kong bati. Anong sayo? Hindi ganyan kumuha ng order, Serafina. Dapat ay dito ka nakatayo sa malapit sa akin at nililista ang order ko, mando niya sa akin. Whatever. Umirap akong lumapit sa kanya. Ibinaling ko ang titig sa papel na dala ko para hindi na siya matignan. Gusto ko ng tapsilog at kape, he said. Okay. Yun lang, tanong ko habang isinusulat ang order niya. Can also ask for your number, nagpapakute niyang sinabi. Umirap ako. Wala ako noon, Juan. He sighed deeply. Serafina, hanggang kailan mo ako pahihirapan?
At least give me chance to prove you that I'm really serious about you, seryoso niyang sinabi. Babalik lang ako mamaya pagluto na ang order mo, okay, sagot ko, avoiding his last statement. Parang gago naman kasi. Alam na niyang may anak ako at merong amnesia, may paganito pa siya. Paano kung meron pala akong asawa, diba? Pumasok ako sa kitchen para ibigay sa kanila ang order. Ashley, ipasok mo na sa loob si Levi. May customer na, bulong ko. Kita kong kinuha ng chef ang order at nagsimula na siyang asikasuhin ang pagkain. Or ako na lang ikaw muna doon sa labas, mabilis kong kinuha ang anak ko na kumakain pa ng biskit. Wala nang nagawa si Ashley. I kissed Levi's son while walking inside the very house of the eatery. Okay lang kay Aling Lucinda na iniiwan ko sa tagapangalaga nila si Levi, kasama ang anak niyang kasing edad lang din ng anak ko. Baby, you play with Junjun, okay, nanlalambing kong sinasabi sa anak ko. Tumango siya habang sumusubo pa rin ang biskit. Nang makita niya si Junjun ay agad siyang lumapit dito. I smiled at him before Isa went back to work. Paglabas ko ng kusina, marami nang nakaupo na mga customer. Agad akong tinawag ng 3 bagong dating na customer. Ano pong sa inyo, mga sir? Tanong ko pagkalapit ko sa kanila. Hindi ko kilala ang 3 lalaki. Pero may mga ganito talagang customer minsan. Malapit ang eatery sa opisina ni Mayor kaya minsan may dumadaang mga politician para kumain dito. We'll each have tapsilog and a coffee for the 3 of us, baritono boses na sinabi ng isa sa kanila. Okay. Your orders are 3 tapsilog and 3 coffees. Anything else? Tanong ko. Yes, taga dito ka ba miss? Tanong ng isa sa kanila. Napakurap-kurap ako sa kasila binalingan. The 3 are wearing formal clothes. They are in suits and in a black slacks. Yes po, I'm from here, medyo alanganin kong sagot. Because I'm really from here. Hindi ko rin alam. Where because you look familiar. I feel like I've seen you somewhere in Manila, sinabi niya pa. Umiti na lang ako sa kanila bago umalis. Ibinigay ko sa loob ang order bago ulit lumabas. Mabuti ay nasa counter na din si Ashley nang lumabas ako. Gwapo namang mga lalaki ah. Ikaw kumuha ng mga order nila, kinikilig niyang bulong sa akin. Tumango ako. Bumaling ako sa kanila at kita kong nag-uusap-usap silang 3. Halatang seryoso ang mga usapan nila. Mga bisita siguro yan ni na Mayor. Mga businessman. Ngumisi si Ashley. Ako na ang mag-aabot ng order nila ah. Baka may malandi ako sa 3. Umiirap ako nang tinawag ako ni Juan. Agad bumusangot ang mukha ko habang papalapit. Pero ang busangot kong mukha ay napalitan ng peking ngiti nang makita kong nakatitig na sa akin ang 3 lalaki. Parang kinikilala ako dahil sa narinig nila ang pangalan ko. Iniwas ko ang tingin ko sa 3 lalaki. Hindi ko alam kung bakit lumingon sila sa banda ko nang tawagin ako ni Juan. May party kina tito sa makalawang araw. Formal party yon. Isasama kita, maligaya niyang sinabi. I sighed. Juan, may trabaho ako. Hindi ako pwedeng lumiban dahil kailangan ko ng pera, medyo frustrated kong sinabi. Nangunot ang noo niya. 3 days naman yon, Serafina. Kahit sa last day ka na lang pumunta? He looked at me expectantly. Kahit bayaran ko ang sahod mo sa last day ng party. Please, T. May nakakarinig ng usapan namin kaya nakarinig ako ng mga bahagyang tumitikim. Alam ko ang pinapahiwatig nila. Gusto nila akong pumayag just because Juan is the nephew of the mayor and apparently it's bad to refuse him. Goodness! Mabilis kong sinuri ang mga ibang customer at lahat sila ay nakatitig sa akin. Lahat ay tumigil kumain at hinihintay ang magiging sagot ko. CJ. Pag-isipan ko. May nakita ko sa ilang customer na tumango sa naging sagot ko. That's how they love their mayor na perky pamangkin niya itong si Juan, ay kailangan ko na siyang pagbigyan sa mga gusto niya. Pabalik na ako sa counter nang tinawag ako sa pinakadulong lamesa. May 2 babae doon. Taga dito sila pero medyo mga mata pobre, kaya hindi nakikihalubilo sa mga mahihirap. Ano po yun mga maam? Tanong ko paglapit ko. Ninisen ko sila. Pero imbes na matuwa sila, sinamaan nila ako ng tingin. Alam mo ikaw, kabago-bago mo dito sa bayan, kung makaasta ka,
parang ang laking pamilya niyo, mataray na sinabi ng isa sa kanila. Sinigurado niyang hindi kami maririnig ng iba. Nanlaki ang mata ko sa narinig. May anak ka na. Nagpapa-hard to get ka pa kay Juan. Feeling mo, sabat ng isa. I think her name is Jenny. I gritted my teeth. Pero kahit nakakainis ay isinantabi ko ang inis ko. Hindi naman. Kaya nga ayaw ko kay Juan kasi may anak na ako. Juan deserves someone who don't have a child. Kagaya nyo, kunwari ay mabait kong sinabi. Kita kong natigilan sila. Obviously they like Juan. Pero galit sila sa akin dahil pinagtutuunan ako ng pansin ng lalaking gusto nila. Juan is fine. I just don't like him. My mind is busy thinking of someone named Alaric. Kahit anong halukat ko sa isip ko, hindi ko maaninag ang itsura niya. Tumikim si Jenny. Alam namin. Pero nagmumukhang tanga si Juan dahil inaayawan mo ang imbitasyon niya. Samahan mo na siya sa party. Ninitian ko sila bago ako lumayo. Inis na inis akong lumapit sa counter. Hindi nakita ni Ashley ang itsura ko dahil kinikilig siyang ina-arrange ang mga order ng 3 gwapong lalaki. Hindi man lang niya ako binalingan ng tingin at agad na lumapit doon sa 3. Akala ko makakahinga na ako ng maluwag now that I'm in the counter. Pero hindi pala. Kita ko ang pagtayo ni Juan at ang paglapit niya sa counter kung saan ako mag-isa. Huwag mo nang pag-isipan, please pumayag ka na, pangungilit niya. I sighed deeply. Wala na akong magagawa kung ganito ito kakulit. Okay. CJ. Pero sabi mo formal yung party. Wala akong magandang damit na babagay doon pag alibi ko. Natutuwang umiling si Juan. Ako na ang bahala sa susuotin mo. Ang importante ay pumayag ka. Mahina akong umiti sa kanya. Lumayo ako sa kanya nang mailumabas sa customer. Agad akong lumapit doon sa iniwan niyang table at saka ko niligpit. Naririnig ko ang tuwa ni Juan habang nagliligpit ako. Finally, I have a date on that party, malakas na boses niyang pahayag. Napailing na lang ako. Mabait naman si Juan. Marami rin ang humahanga sa kanya dito sa bayan. If only my mind is not occupied with the thought of that man, Alaric, probably pay attention to him too. Kaso ang misteryosong lalaki sa alaala ko wouldn't allow me to pay attention to other men. Parang gusto lang ng utak ko na siya ang isipin ko kapag may oras akong mag-isip. Nang bumalik ako sa counter, nakanguso sa akin si Ashley. Agad niyang hinusuan ang 3 kape. Ikaw daw ang magdala sa kanila. May itatanong daw sila sayo, nag-inarteng sinabi niya. Bumuga siya ng malalim na hininga sabay tingin sa 3 lalaki. Ang gugwapo talaga, bulong niya sa sarili. Mumiti ako sa mga lalaki nang ilalapag ko na ang kape nila. Enjoy your coffee. Plano kong umalis agad pero bago pa ako makalayo, tinanong na ako nung isang nagtanong sa akin kanina. You sure you're from here? Pabalik-balik kami dito pero ngayon lang kita nakita dito, curious niyang tanong. Hindi ka taga Manila? Umiling ako. Bago lang ako dito nagtrabaho. I had an accident and then was you. Trailed off hindi ko alam ang sasabihin. Tita told me that I'm from here. Ngayon lang ako naglakas na loob na magtrabaho at puro bahay lang ako dati. I could see from their eyes that they don't believe what I've said. Pero wala na silang magagawa. Kasi kahit ako ay kulang din sa impormasyon kung saan ba ako nakatira bago ako maaksidente. If Isa's parents are already dead, where are my siblings? Tinanong ko kay tita kung nasaan na ang mga kapatid ko at nagulat siya dahil hindi niya alam na may mga kapatid pala ako. Her knowledge is too limited. Ako lang ang makakaalam kung saan ba ako kapag bumalik na ang alaala ko. You'll attend the mayor's party then, tanong ng isa sa lalaki. The one's wearing a black button-down shirt. The other 2 men are wearing white. Tumango ako. Yes. Don't really have a choice, makahulugan kong sinabi na feel ko na gets naman nila dahil tumingin sila sa banda ni Juan. The one who's in black shirt chuckled. See you there. Maraming taga Manila ang imbitado. Mga businessmen, he said meaningfully. It will be 3 days party so some might be here in advance. Ninisan ko siya.
Matapos noon ay iniwan ko din sila at bumalik na sa counter. Nakanguso pa rin si Ashley nang lumapit ako sa kanya. Anong tanong nila? Curious niyang tanong. Umirap ako. Wala naman. A-attend daw sila sa party ng mayor. See you there daw, sabi nila. Pagkarinig noon ni Ashley ay agad siyang suminghap. Walang pang isang segundo ay nakalapit na siya kay Juan. Sinabi ni Serafina na isasama niya ako sa party para komportable siya. Okay lang ba? Pupunta ako, dire-diretso niyang sinabi kahit wala naman akong alam sa mga pinagsasabi niya. Walang nagawa si Juan nang sinabi ni Ashley na pupunta siya. Kaya ito ngayon siya sa tabi ko, namomroblema kung ano ang isusuot niya. Meron ka bang extra? Problemado niyang tanong. Nakabusangot ang mukha. Tumawa ako. Wala. Si Juan na nga daw ang bahala sa isusuot ko na dapat lang. Siya naman tong may gusto na pumunta ako kaya dapat lang. Gusto sana niyang sabihin din kay Juan na wala rin siyang maisusuot at baka magawa niya ng paraan. Ang kaso ay nakalabas na si Juan dahil may tumawag sa kanya. Usually, kapag wala siyang ginagawa ay dito na yon nagtatambay. Baka may mahiraman kang kakilala, suggest ko sa kanya. Kiseth. Sino naman, Serafina? Mga duster lang ang meron ang mga kaibigan ko. Naku, baka pag-dusterin nila ako, overreacting niyang sinabi. Hindi ko napigilan at natawa na lang ako sa kanya. Sa baong shift namin, palagi na lang naiisip ni Ashley ang kawalan niya ng maisususot sa party. May bukas pa naman para buraili. Kaso baka mahal ang mga formal na mga dresses. Tas kailangan mo pang lumuwas dahil wala kang mahahanap dito sa bayan, sinabi ko habang nagliligpit sa isang table. Malapit nang mag-close ang eatery kaya konti na lang ang nasa loob. Kaya nga, pagsang-ayon niya. Akala ko tapos na doon ang problema niya pero ilang segundo lang ang lumipas nang humiyaw siya. Ang ipon ko. Mapupunta lang sa isang dress. Isang beses ko lang siguro masusuot, maladrama niyang hiyaw. I sighed heavily. Kung ako yan, hindi na ako pupunta sa party kung mawawaldas ang ipon ko. Like hello. Ang tagal mong nag-ipon only to use it once. Kinuha ko ang baby levy ko nang matapos akong magtrabaho. Ngumiti ako kay Aling Lucinda nang makita ko siyang nasa tabi ng mga bata. Hello po, ma'am, formal kong tawag sa kanya. Lucinda smiled at me. Kumusta ang trabaho? Okay naman, ma'am. Maayos, nakangiti kong sagot. Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo. Hindi na tayo magbubukas sa 4 na araw. Sinabihan ako ng mayor na doon muna daw sa kanila si Chef, kaya walang magluluto dito. Oh, that's great then. Walang trabaho sa 4 na araw. Wala rin kayang sweldo. Damn. Pero ganun pa rin naman ang sweldo nyo sa katapusan ng buwan, kaya hindi na dapat kayo mag-aalala, dugtong niya. I immediately smiled widely. Nang may tumawag na kasambahay kay Lucinda ay kinuha ko ang anak ko at saka kami umuwi. Wala na si Ashley sa eatery nang lumabas ako, kaya hindi ko nasabi sa kanya ang balita. Tiyak na matutuwa yon dahil makakagala na siya. Kinabukasan, hindi na ako gumising ng maaga. Rinig ko ang pagpapaalam ni Patricia nang lumabas siya. Nakatulog ulit ako matapos. Mommy. Naalimpungatan ako nang may maramdaman akong humahawak sa mukha ko. Mommy, Iminulat ko ang mata ko at nakita ko ang anak kong nakadungaw sa akin. Agad akong napangiti at saka siya hinigit pahiga sa tabi ko. My son then giggled as teased him. I may have lost memories and sometimes it affects your attention for my son. Pero dahil marami ang may gusto sa anak ko, hindi siya kinukulang ng atensyon. Kung hindi ko man naibibigay ang buong atensyon ko sa kanya, kasi minsan ay lumilipad ang isipan ko sa ibang bagay na ibibigay naman ito ng mga tao dito sa bayan. And I'm so grateful for them. Being a first-time mom and alone is hard. Pero dahil marami naman ang tumutulong sa akin, parang wala naman akong hirap na naramdaman. Kumakain ako ng almusal nang biglang pumasok si Ashley. Hindi pala tayo magbubukas ngayon, tanong niya. Diretso siyang umupo sa tabi ko. Hindi. Kina-mayor daw si Chef kaya walang magluluto. May nagsidatingan ng mga iilang bisita, she said as she giggled. Ang gaganda ng kotse. Kailangan ko talagang makakuha ng magandang maisusuot. Tumango lang ako habang sumusubo.
She seems determined to get dressed then. Kung gusto mo talaga, Ashley, ngayon na wala tayong trabaho, lumuwas ka na sa kabilang bayan para makabili, suhestyon ko. Samahan mo ako, please, T. Umirap ako. I have a son to take care of. I have a son to take care of, paggaya niya sa sinabi ko. Marunong ka pala mag-English, curious niyang tanong. Hindi ako sumagot. Isn't English common language? Nang hindi ako sumagot ay nagsalita ulit siya. Isama na lang natin o di kaya iwan natin kay Ma'am Lucinda. Ako na ang bahala. Ganon nga ang ginawa niya. Iniwan namin si Baby Levi kay Ma'am bago kami umalis. 1 oras ang biyahe papunta sa kabilang bayan. Pagdating namin ay agad kaming tumingin-tingin sa mga butike. Nalalaki palagi ang mata namin kapag nakikita namin ang presyo ng mga dresses. Baka may mura pa dyan, Ashley. Sayang ang ipon mo, bulong ko sa kanya. She's wearing a blue dress that has a slit on its side. Maganda siya tingnan sa kanya pero nakakaluha ang presyo. Okay lang. Ito na lang, determinado niyang sabi. Meron naman siyang pera. Afford naman niya pero nasasayangan lang talaga ako dahil hindi naman niya yan magagamit palagi at itatago lang niya yan sa kabinet. Mag-ipon ulit ako. Malay mo, dahil dito, may mabingwit akong mayamang mapapangasawa, biro niya na kinikilig. Umirap ako pero tinawanan din siya kalaunan. I can't believe she's desperate to go to that party after seeing those 3 men yesterday. Agad kaming bumalik nang mabayaran na namin ang dress niya. Manghihiram na lang daw siya ng mga sapatos at alahas sa mga kakilala. Pagdating namin sa bayan, kapansin-pansin ang maraming mga nagkalat na mamahaling kotse sa paligid. Malaki din naman ang mansyon ng mayor, kaya kung doon lahat tutuloy ang mga bisita ay magkakasya for sure. Invay God, Serafina. Ngayon lang ulit na ulit itong party na ganito. Sa pagkakaalam ko, nangyari na tong mga ganitong party ilang taon na ang lumipas. Bata pa ako noon. She is so excited about this. Tumatawa ako sa reaksyon ni Ashley nang biglang may humintong kotse sa tapat namin. Hindi pa kami pumapasok sa bahay ni Ma'am Lucinda, kaya nasa gilid kami ng highway, tanaw dito ang mansyon ng mayor. Tumigil ako sa pagtawa. Narinig kong bahagyang tumili si Ashley nang bumaba ang lalaki sa kotse. Agad dumama ang mata niya sa akin at kita kong medyo gulat siya nang makita ako. I don't know him. He's wearing a button-down white shirt and slacks. Nakatupi ang manggas hanggang siko. Salazar, sabi ng lalaki. I immediately shifted the weight. Agad nangunot ang noo ko. Sino ka? Kilala mo ako, gulat kong tanong. Ilang segundo siyang natahimik. Biglang lumalim ang iniisip. I'm Cole Alvarez, pakilala niya. Hindi ko kilala ang lalaki pero the way he addressed me, parang kilala niya ako. I'm not shocked because he knew me, I'm shocked that someone like him knows about me. Hindi siya mukhang ordinaryong tao. Halatang mayaman siya pero hindi naman ako mayaman kaya paanong may kilala akong mayaman? Sino yon? Tanong ni Ashley nang mawala sa paningin namin ang lalaki. Mabuti na lang at hindi nagtagal ang lalaki. May tumawag sa kanya kaya kinailangan niyang umalis. Hindi ko alam sagot ko. Pero bigla akong napaisip. Yung 3 lalaki kahapon, sinabi nilang parang nakita nila ako sa Manila. And then this one. He seems to be from Manila. So that means I'm from Manila. Bigla akong kinabahan sa party na ito. Kaya nang mawala sa paningin namin ang lalaki, mabilis akong pumasok sa bahay ni Ma'am Lucinda at agad na kinuha ang baby ko. Mabilis akong umuwi para hindi na makasalubong ang mga nagsidatingang bisita ni Mayor. Nagkalat pa naman sila. Pero pagdating ko sa bahay, nagulat ako nang makita kong nag-aayos si Tita Patricia. Para siyang nagmamadali. Tita, saan kayo pupunta? Gulat kong tanong. She immediately sighed. Kanina pa kita hinihintay. Aalis sana tayo. May emergency ang Tito James mo sa kabilang bayan. Hindi siya makapunta dito kaya tayo na lang ang pupunta, balis ang sinabi ni Tita. Nanlaki ang mata ko. Naisip ko na inimbita ako ni Juan pero kung may emergency naman ay mukhang valid naman na hindi na ako pumunta. Agad akong nag-impake dahil baka daw 1 linggo kami doon. Sakto naman na nang matapos akong mag-impake ng damit namin ng baby ko ay ang pagdating ni Juan.
Tita, may pupuntahan kayo. Gulat na tanong ni Juan nang makita niyang nag-aayos kami. Naku Juan. May emergency ang asawa ko sa kabilang bayan. Hindi ko kayang iwan mag-isa dito si Serafina, kaya isasama ko na lang ni. Kita kong nanlaki ang mata ni Juan. Tita, ano kasi, inimbita ko si Serafina sa party bilang partner ko. Umuo siya sa akin kaya binilhan ko siya ng dress, paliwanag niya sa dala niyang malaking box. Agad natigilan si tita at napatingin sa amin. Doon lang niya nakita ang malaking box na dala ni Juan. Pero Juan, may emergency kami kaya baka di. Naputol ang sasabihin ko dahil hindi ako pinatapos ni tita magsalita. Wala kasing kasama dito si Serafina at ayaw kong iwan siya mag-isa, si tita. Napakamot sa batok si Juan. Pwede siya pansamantala sa mansion tita. I can do something about it, T. I shifted till we wait. Kasi alam kong kagaya ng karamihan, hindi din kayang umayaw ni tita sa mga kamag-anak ng mayor. Pwede naman Juan. Sige mga 1 linggo akong mawawala kaya pwedeng 1 linggo siya sa mansion nyo, tanong ni tita. Umirap ako. Akala ko makakawala na ako dito sa party na to. Naudlot ang plano na aalis ako kasama si tita. Umalis si tita matapos niyang mag-impaki. Medyo inis pa ako nang sumasakay sa kotse ni Juan kasama ang anak ko. It's an emergency. May emergency ang Tito James ko tapos hihilingin niyang maiwan ako kaisa pumunta kay Tito. This is power tripping. Pero hindi niya siguro maramdaman na medyo irita ako dahil excited pa siya na sa kanila na ako ng 1 linggo. Pwede kang umattend sa 3 araw na party, masaya niyang sinasabi habang nagmamaneho. Umiling ako. Hindi na. Sa huling araw lang ako attend. Pero sayang naman yung 2 araw na hindi ka pupunta. Nasa mansion ka na rin naman. Marami nga ang gustong pumunta dito sa party pero hindi makapunta dahil hindi imbitado, pagyayabang niya. I almost rolled in my eyes. Ang kulit niya palagi. Juan, usapan natin na sa huling araw lang ako dadalo. Kung ayaw mo pala sana pinasama mo na lang ako kay tita. Kita ko ang pagsimangot niya. Sige sa huling araw na lang. Nang dumating kami sa mansion nila, agad niya akong dinala sa 2nd floor. Busy ang lahat ng tauhan kaya halos hindi na nila mapagtuunan ng pansin kung sino-sino ang pumapasok. Dito ang room mo, nakangiti niyang sabi. Inilahad niya sa akin ang bukas na pintuan. Pumasok ako kasama ng anak ko. The place is big and nice. Para ka lang nasa mamahaling hotel. Baby Levi immediately ran inside. Natawa ako nang makita kong excited ang anak ko sa bagong kwarto. Nagustuhan ng anak mo itong room, natatawa niyang sinabi. Ang katapat nitong kwarto ay ang akin. Kumatok ka lang kung may kailangan ka. Hindi rin nagtagal si Juan dahil busy nga dito sa mansion. Baka may ginagawa din siya para sa 3 araw na party. I locked the door when he left. Agad akong nahiga sa malambot na kama at dinamdam ang lambot nun. Mommy, tawag ng anak ko. Agad ko siyang kinuha nang nag-akto siyang magpapakarga. Nang nasa kama ay saka siya lumundag-lundag. Oh, is my baby Levi likes the soft mattress, tumatawa kong sinabi. Tumatawa siya habang lumulundag-lundag. Matapos maglaro ng anak ko ay nakatulog din kami. Ako dahil pagod sa pagbiyahe namin ni Ashley at ang anak ko dahil sa paglalaro. Naalimpungatan lang ako nang marinig kong may kumakatok sa pintuan. Mabilis akong tumayo at saka pinagbuksan ang kumakatok. Isang kasambahay ang nandoon. Ma'am, ito daw po ang dinner nyo. Hindi daw kayo masasamahan ni Sir dahil busy siya, kasama ang mayor, magalang na sinabi niya. Ninisian ko siya at saka kinuha ang dala niyang tray. Nagmamadali din siyang umalis dahil baka nga maraming tao. Nang matapos akong kumain ay nahirapan akong pakainin ang anak ko. Tulog na tulog siya at bawat subo niya ay pinipilit ko pa. Nang medyo naparami siya ay hinayaan ko na siyang matulog. Kinabukasan, naalimpungatan ako nang marinig kong bumukas ang pintuan. Pumasok si Juan na nakapormal pero may dalang tray. Agad akong bumangon kahit inaatok pa. Ito ang breakfast nyo, nakangiti niyang sinabi nang makita niyang inaantok pa ako. Hindi ko na kayo masasabayan dahil magsisimula na ang party sa baba. Okay lang, sagot ko with a bedroom voice. Formal event lang ngayon. Maraming mga negosyante ang magsasalita sa harap.
Kung magka-time ako, bibisita ako dito sa kwarto. Tumawa ako. Huwag na, Juan. Kailangan ka sa baba dahil kayo ang host dito. I can handle myself. Pwede naman akong manood kung gusto ko, tanong ko habang tiningnan ang flat screen sa gilid. Juan smiled. Naman. I smiled too. I looked at him and nodded. Hindi siya mukhang probinsyano. If you don't know him, you'll think he's from Tititi. Sige na, Serafina. May kakausap din sa akin na negosyante. May ipinapahanap na tao sa bayan natin. Nagkalat na ang mga tauhan niya para hanapin ang taong yon. Tutulungan ko daw, sabi ni Tito, tukoy niya sa mayor. CJ. Enjoy the party, nakangiti kong sinabi.